Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stockly at muli po tayong mag-update. And of course, ano ba ngayon? Ayan, Friday, kaya tignan natin kung ano ba yung mga nangyari. And yung first video natin about top trending stocks. Ayan, so let's start guys, and of course don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin po yung notification bell para palagi po kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Let's start with dito. So of course, kung titingnan natin, maganda yung close na to So dito guys, and sa next week, tignan natin kung magkakaroon ng pullback or mag-retest dito malapit sa may resistance. Ayan. So medyo umurong kasi pagka sinilip natin to sa daily chart, yes, medyo maganda kasi kahapon, of course, nalaglag. Ayan. Pero ngayon, of course, medyo nag-hold dito sa may sa may 200 day moving average. So, since wala pa naman tayong dito, of course, breakout dito sa may resistance since nung nag-breakout dito sa may taas ng 200. So, tingnan natin kung mare-reject dito guys. Ayan, sa next week. If ever man, of course, meron tayo ditong inaabangan na na pwedeng ma-filled. Ayan, kasi gap. Ayan. And typically, pag ang mga gap guys, napi-filled dyan, So, sa ngayon, ayan. Tingnan muna natin kung mag-hold dito sa may taas ng 200. Next po natin, OGP. Oceana Gold. So, sa weekly, yes, nag-close doon sa may support na sinabi natin. Medyo okay yun for me. Pero, let's see guys sa next week kung ano yung, of course, mangyayari dito, Sa daily chart, kung titignan natin, medyo bumalik sa taas. Ayun. So, yun nga lang, to, resistance to, guys. Ayan, kaya tignan natin, Let's see. Okay, so, weekly, dito, tapos, ayan. Tignan natin, kung ano mangyayari dito, kasi medyo alanganin siya actually. Titingnan natin sa daily chart. Pero kung sa naman, sa weekly, of course, bumalik dun sa may So, dito yun, sa may green box na to. Ayan. Pero kung mag-continue to, papataas at mag-breakout, magandang to. Sign, guys. Ayan. Since we have here lower highs, yan, tas lower lows. Of course, yung setup po na ganito, bearish yan. So, unless na lang kung mag-rally tayo sa next week. Next natin, FCG. Okay. Of course, talaglag to guys. Ayan, tignan natin kung mag-hold dito sa may support yan, Yung next target natin na support, of course, malapit dito yan sa 0.78. Ayan, so still intact. Papa naman din yung na to. Yung kanyang structure, Especially dito sa sa big picture. And ngayon kasi kanina, nag-close ayun, May gap down. Pero umistop naman dito sa may support. Ayan. And tingnan natin kung mag-hold. If ever na mag-hold, pwedeng ma-fill to, Yung gap natin dyan kasi malapit din naman yan sa may resistance. 0.81 yung close. Ayan. Pero kung hindi, of course, dito yan sa 0.78 sa may next support.
Next natin, ICT. Check natin, weekly chart. So, yun na nung nangyari. Still intact pa ba? Yes, of course. Still intact pa rin to. Andun pa rin po siya sa may taas nung mismong trend line. Pero, pwede pa rin itong dumikit at mag-retest malapit sa 387. So, pagka sinilip natin yan sa daily chart, medyo nag-create kasi ng ng gap, no? Ayun, no? So, hanggang dito, pwede yan 385, 386. Ayan, no? And tingnan natin kung ano mangyayari. Sobrang solid din kasi ng rally na tong ICT na to. Converge. Okay. Converge. Of course, nag-touch na dito sa may sinasabi nating support. 15.4, 15.5. Okay, tas nag-close. So, medyo nga to yung close niya, andun lang malapit sa dati niyang lows, no? Ayan, silipin natin dito sa daily chart. Ayun, no? Ayan. Of course, dito sa may daily chart, mas visible yung bounce play na andito nangyari. Nag-stay dito, tapos nagkaroon ng bounce ngayon. So, sa Monday, tignan natin guys, kung papanik dito, okay, possible mahit tong 16.6. Ayan. Or kung hindi naman, kasi pwede din po nating of course ma-consider na resistance tong area na to. Ayan. So may mga touches din no? So just in case lang, still pwede pa rin bumalik dito. 15.4, 15.3 or 15 point 5. Ayan. Since galing naman dito kasi sa baba oversold fresh crossover pa sa stock. Ayan. Tapos yung last P-Gold. For P-Gold guys, for this one, nag-retest pero almost nag-touch lang base sa weekly chart. Ayan. So, sa ngayon, rejected guys, and still channel pa rin to na makakonsider. It means hindi pa to full blown na mako-consider na bullish. And since wala pa naman breakout sa may channel at na-reject nga dun sa may 200 200 day moving average. Sa daily chart, of course, tignan natin next week, pwede mag-retest kasi dito yan and sa may 33.5 na to. If ever man na mag-close, so ganito yung natin gusto natin mangyari, mag-retest or much better kung mag-breakout pa nga, okay, tapos throwback dito ng konti, then push, or yung pangalawang scenario, mag-retest, then ma-reject ng konti, then mag-breakout. Ayan. So, yun po yung natin, bullish case for P-Gold. Yung dalawang setup na yun. Since nasa taas naman na siya ng 200 day moving average. And of course, yung confluence natin dito, yung breakout niya. So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.